Good evening po sa ating lahat. Ang i-report ko po ay about nanotechnology. Ang nanoscience ay ang pag-aaral ng mga pangyayari at katangian ng mga bagay sa napakaliit na sukat. Antas ng atom, molekula at macromolecule. Kapag nasa ganitong kaliit na antas ang isang material, nag-iiba ang ugali at katangian nito kumpara sa malalaking sukat. Ang nanotechnology naman ay ang mga paggawa, pagdidisenyo at paggamit ng mga bagay o sistema sa nanometer scale 1 to 100 nanometer. Layunin nito na kontrolin ang mga material sa antas ng atom o molekula upang makalikha ng bagong produkto, mas mabilis na device at kakaibang materyales. Sa madaling salita, ang nanotechnology ay teknolohiyang kumukontrol sa sangkap sa sobrang liit na antas kaya nakakalikha ng mga bagay na mas malakas, mas mabilis, mas matipid at may bagong katangian na imposible sa normal na laki. Halimbawa, ang kahalagahan ng nanotech. Para maging mas mabilis ang phones, laptops at memory storage, kailangan paliitin ang kanilang components. Dahil may limitasyon ang ordinaryong teknolohiya, ginagamit ang nanotechnology para gumawa ng mga bahagi na kasing liit ng ilang atom, kaya patuloy na umuunlad ang modernong gadgets. Bakit iba ang katangian ng nanoscale materials? Number 1, surface area effect. Kapag maliit, mas malaki ang surface area kumpara sa mass. Dahil dito, mas reaktibo, mas madaling mag-absorb, mas mabilis mag-react. Number 2, quantum effects. Kapag mas maliit, pa sa 50 nanometer, hindi na sumusunod sa normal na batas at pisika. Nagbabago ang kulay, kuryente, magnetism at init ng material. Dahil dito, nagkakaroon ng mga bagong properties tulad ng superconductivity, mas matingkad na ilaw o mas matibay na materyales. Gaano kaliit ang nanometer? 1 nanometer equals 1 bilyong bahagi ng 1 metro. Lapad ng bundok ng tao, 80,000 nanometer. Pulang selula ng dugo, 7,000 nanometer. DNA, 2.25 nanometer. Molekula ng tubig, 0.3 nanometer. Maikling kasaysayan. 1974, ginamit ang salitang nanotechnology ni Norio Taniguchi. 1959, inilahad ni Richard Feynman ang idea sa paggalaw ng antas ng atom. 1930s, ginamit ang nanoparticles sa photographic films. 9th century, mga Arabong potter gumamit ng nanoparticles para sa pottery glaze. Carbon nanotubes. Ang carbon nanotubes ay napakaliit na tubo na gawa sa carbon na sobrang matibay, magaan at mahusay magdala ng kuryente. May dalawang uri nito. SWNT, single wall nanotubes, iisang pader ng tubo. MWNT, multi-wall nanotubes, maraming pader na nakaimpake sa loob ng isa't isa. Gamit ng carbon nanotubes, chemical genetic probes, tumutulong sa pagsusuri ng DNA. Field emission devices, para sa TV, screen, computer, displays at X-ray machines. Highly sensitive sensors, nakakakita ng napakaliit na dami ng gas. Scanning microscope, nagpapaliwanag at nagpapalinaw ng imahe ng maliit na molekula. Super strong materials, pinatatatag ang kotse, gusali at iba pang materyales. Quantum dots. Ang quantum dots ay napakaliit na particles, mga 1 nanometer na tinatawag, na artificial atoms dahil kaya nilang kontrolin ang paggalaw at enerhiya ng electrons gamit ang boltahe. Dahil dito, maaari nilang baguhin ang kulay at katangian ng isang material. Mga katangian, naglalabas ng ilaw kapag pinapagana, mas maliit, mas asul ang ilaw, mas malaki, mas pula ang ilaw. Narrow spectrum emission,
eksaktong kulay kaya malinaw at tumpak ang imaging. Mga gamit. Biological imaging, malinaw na pagtingin sa cell at molecules. Display technology, quantum dots, TVs at monitors na mas maliwanag at mas accurate ang kulay. Sa madaling sabi, ang quantum dots ay maliliit na particles na kayang gumawa ng eksaktong kulay at ilaw kaya napakalaga sa medisina at high-quality screens. Nanoparticles. Ang nanoparticles ay sobrang maliit na butil, 1 to 100 nanometers, na mas reaktibo at may kakaibang katangian dahil sa kanilang napakalaking surface area at quantum effects. Mga halimbawa at gamit. Carbon black, gamit sa gulong, tinta at plastic. Metal oxide, ceramics, para sa electronic at coating. Mga katangian, mas reaktibo dahil mas malaki ang surface area. Nagbabago ang kulay, lakas at behavior dahil sa quantum effects. Mga benepisyo, mas mahusay bilang catalyst, pampabilis ng reaction tulad ng baterya at fuel cells ginagamit sa matibay at heat resistance composites. Maaring transparent kaya mabisa para sa cosmetic, packaging at protective coating. Sa madaling sabi, nanoparticles ay maliit pero makapangyarihang butil na nagpapahusay ng produkto mas matibay, mas malinaw at mas epesyente. Ang nanotechnology ay teknolohiya na gumagamit ng mga materyales sa napakaliit na sukat, 1 hanggang 100 nanometer. Dahil sa sobrang liit nito, nag-iiba ang katangian ng mga materyales kaya nagagamit ito sa paggawa ng mas mabilis, mas matibay, mas magaan at mas matalinong produkto. Narito ang malinaw at halimbawa ng mga gamit. Number 1, electronics and communication. Mas maliit, mas mabilis at mas tipid kuryenteng chips ginagamit sa TV, cellphone at computer displays para sa mas matingkad na kulay. Mas mabilis na wireless communication. Halimbawa, mas manipis at mabilis na smartphone chips. Number 2, chemical and materials. Nanocatalysis para sa mas mabilis at malinis na chemical production. Super tibay na tools at materyales. Smart magnetic fluids na automatikong nag-a-adjust sa makina. Halimbawa, mas matibay na materyales para sa kotse at construction. Number 3, healthcare and medicine. Targeted drugs delivery, direktang gamot sa sakit, paggawa ng implants tulad ng bone and tissue replacement. Mabilis na diagnostic tools, lab-on-chip, pagtulong sa tissue regeneration, halimbawa, nanorobots para magdala ng gamot sa cancer cell lamang. Number 4, manufacturing. Pagmamanipula ng bagay sa mismong antas ng atom. Nanopowders para gumawa ng sensors at smart materials. Self-assembling at self-healing materials. Halimbawa, sasakyang nakapag-aayos ng sarili kapag may gasgas. Number 5, energy technologies. Mas matagal at mabilis ma-charge na baterya. Mas epesyenteng solar panels, mas ligtas na hydrogen fuel storage, mas magaan na materyales para makatipid sa enerhiya. Halimbawa, mas matipid na electric vehicles at advanced solar panels. Number 6, space exploration. Magaan pero matibay na spacecraft parts. Maliit na robots para sa planetary exploration. Mas mahusay na energy system sa kalawakan. Halimbawa, mini robots para sa mag-explora ng ibang planeta. Environment.
Nanofilters na naglilinis ng tubig at hangin. Traps para sumala ng pollution sa pabrika. Mas kaunting basura at mas epesyenteng paggamit ng resources. Halimbawa, water filters gamit ang nanobrains. Number 8. National security. Sensors laban sa chemical at biological threats. Matitibay na coating para sa armas at sasakyan. Camouflage at self-healing textile. Mini surveillance devices. Halimbawa, drone at sensors na kasing liit ng insekto para sa surveillance. Ang nanotechnology ay ginagamit hindi lang sa malalaking industriya, kundi pati sa pang-araw-araw na gamit ng tao, mula sa bintana hanggang sa cosmetics. Dahil sa sobrang liit ng nanomaterials, nakakapagbigay ito ng bagong katangian tulad ng self-cleaning, mas matibay na materyales, mas epektibong proteksyon at mas magandang performance ng mga produkto. Number 1. Self-cleaning windows. Bintanang kusang naglilinis. May titanium oxide nanoparticles na sumisira sa dumi kapag tinatamaan ng araw. Ang tubig ay dumadaloy ng bantay at automatikong naghuhugas ng dumi. Benepisyo, laging malinis ang bintana lalo na sa matataas na gusali. Number 2, sasakyan, car industry. Nanomaterials para sa matibay na bumpers. Nano-based paint para sa kumapit at hindi madaling kumupas. Benepisyo, mas matibay at mas makintab ang katawan ng sasakyan. Number 3, sunglasses at lenses. Nano-coating laban sa glare, silaw. Nano-composites para scratch resistance na lente. Benepisyo, mas malinaw, hindi madaling magasgas, mas tumatagal.